Wala pang naitatalang kaso ng Ebola pero para hindi na rin yan mangyari ay nakaalerto na ang Department of Health. May isinasagawa ng screening protocols sa entry points ng Pilipinas. Handa rin daw ang ating healthcare system. Plano pang paigtingin yan sa bagong Ebola protocols na ilalabas ng DOH. Sa puntong ito, muli nating makakausap si DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali rin sa lahat ng mga kapatid na nanonood at nakikinig. The last time we talked ay hindi pa naman po ganun ka-alarming pa. Pero this time, parang kailangan na po nating mas paigtingin yung paghahanda ng pamahalaan dito po sa particular na species, hindi po variant. Ayun, doon nyo kami naklaro po sa atin na this particular species, ano ba ang meron dito? Ito po ba'y mas agresibo? Opo, actually, Cheryl, ang paghahanda, nandito ngayon tayo sa World Health Organization, sa World Health Assembly sa Geneva, at nandun po ako nung mismong si Secretary General Dr. Tedros ng WHO ang nagsabi na nababahala nga sila at by extension ang buong mundo dun sa dami ng mga kaso nitong Bundibugyo virus na Ebola. Ngayon, ang mahalaga, Cheryl, yung paghahanda, yung pagtaas ng alerto, mahalaga doon sa Democratic Republic of the Congo at dun sa Uganda kung nasaan yung mga kasalukuyang kaso ay nandoon. Tandaan natin ang paghawa kasi ng Ebola ay sa pamamagitan ng mga body fluids, sa dugo, sa laway, sa ihi, iba pang body fluids, hindi sa hangin. Tayo, naghahanda tayo bilang isang bansa na malayo dun sa mga lugar ng pinangyayarian pero nakabantay ang ating Bureau of Quarantine. Sa katunayan, na-submit na a few days ago, nabigay na ng Bureau of Quarantine yung eksaktong tawag nila na flight mapping. Ano yung flight mapping? Alam natin ang lahat, wala tayong diretso na pasok ng eroplano mula sa Democratic Republic of the Congo or sa Uganda, pero alam natin yung mga connecting flights, di ho ba, sa mga hub na pinanggagalingan rin doon. Sabi po ng World Health Organization, USEC, may dalawang vaccines na tinatapos para labanan ang Bundibugyo species nga na dahilan ng Ebola outbreak. Pero 9 pa raw yung aabutin. Tayo po dito sa Pilipinas, USEC, kaya nating makontrol ang Ebola na wag makapasok habang hinihintay pa po itong bakuna? Opo, kayang-kaya po natin yan. Ang bakuna ho kasi ay mahalaga muli para doon sa lugar kung saan sabihin na natin na landlocked. Pag nakita ho natin kasi sa mapa yung Democratic Republic of the Congo at hindi natin nilalahat yung buong bansa ng DRC. Meron lang isang probinsya kung saan nandun yung karamihan ng hawa at actually, Cheryl, dun sa probinsyang yon conflict-affected area. Hindi makapasok yung mga doktor, hindi makapasok yung mga supplies. Kaya mahalaga na yung tinatawag na medical countermeasures kasama ang bakuna ay mapabigay kaagad dun sa lugar na yon para protektado yung paligid ng area. Sa mga bansang tulad natin na we are at peace, tahimik ang ating mga health systems, kaya ng ating contact tracing, kaya ng ating mga laboratory. At muli, sasabihin ko, hindi kasi airborne si Ebola. Body fluids, saka very close contact ang nangyayari usually sa mga ospital. Yung mga ospital natin, malalakas sa mga Infection Prevention and Control Committee, kaya hindi namin nakikita yung risk, yung pagkakataon na mataas sa Pilipinas. And yun nga pong kahit na magkaroon na ng vaccine, considering na sabi nyo nga, kalmado pa tayo eh. Wala pa yan sa atin, kaya pa natin talagang harangin. Pero nandoon din siguro makikipila din tayo sa mga manufacturers nitong International Drug Manufacturers o WHO para masiguro pong magkaroon din tayo sakaling kailanganin po natin ng allocation din. Paano ba magiging least priority ba tayo dahil nga wala pa tayong kaso at ang uunahin muna ay yung marami nang nag-positive sa case po na ito? Yan yung dahilan na Cheryl kung bakit mahalaga yung nandito tayo ngayon. Nasabi nga namin, sakto nandito tayo kaharap ng WHO, nakakausap namin sila mismo. Kasama po tayo sa pila. Actually, lahat po naman ng mga bansa ay kanilang sinasama. Pero ang sabi nga ay risk-based. Kapag nakita natin na hindi naman ganun kataas yung pagkakataon na makuha natin, hindi tayo high priority, pero hindi rin tayo low priority. At lagi tayong dumadaan sa ebidensya. Kung makita natin sa flight mapping ng Bureau of Quarantine na papasok dito
dito ang mga galing sa DRC or sa Uganda, then tataas tayo dun sa priority ng pila na yon. Pero hindi kasi tulad nung 2014, alalo po nila, yun yung huling pagkakataon nagkaroon ng malaking Ebola outbreak sa mundo, meron tayong mga Filipino UN peacekeepers nung panahon na yon. So ngayon, ibang-iba, wala tayo masyadong nakakita na parang lipad ng mga tao mula DRC at saka ng Uganda papunta sa atin. So low risk tayo, pero kung magbago yung mga parameters na yan, yung mga bagay na yan, ay pwede tayong tumaas dun sa priority ng pila. Mhm. Pagdating po sa protocols, pwede nyo na po bang ibahagi sa ating mga manonood yung nilalaman ng bagong Ebola protocol ng DOH? Actually, Cheryl, yung ating 2014 na protocols na madali po, no? Sinubukan kong i-Google, actually makikita niyo siya sa Google, no? DOH 2014 na Ebola guidelines. So, makikita niyo po 'yon. Pero abangan na rin po natin yung release natin. Baka mamaya may mag-post ng mga fake kasi. Yung pong 2014 na guidelines namin, yun po ay makakatulong pa rin. Mabisa pa rin po siya dito sa Bundibugyo. Ina-update lang namin based dun sa mga latest information na nakukuha mula sa DRC saka sa Uganda at through the auspices of the World Health Organization. So wag ko tayong mag-alala dun sa guidelines na yan. Updating lang po pero in existence yung guidelines at nagagamit po natin. Ang mas mahalaga, yung teknolohiya noong 2014 ay mas maganda na, I mean now, no? Ngayon 2026, ang teknolohiya ay mas maganda na yung PCR machines natin naglaganap sa buong bansa. Yung ating kakayahan na dumaan tayo sa pandemya, sa COVID-19 na mas mabilis yung response time natin. Kaya hindi kami ganun kabahala. Pero alerto pa rin tayo. So sinasabi po natin, Yusek, yung 2014 protocol on Ebola ay pasok pa rin sa kasalukuyan at kung magkakaroon man ng pagbabago ay very minor na lamang. Yes, tama po yun. Kasi nung nakita natin, yung mode of transmission ay pareho pa rin. Siguro ang pinagkaiba lang, magkaiba yung species. Pero yung availability of vaccine, yun kasi nga 2014 caused by the Zaire or Ebola virus disease, EVD species nung panahon na yon. Ngayon, itong Bundibugyo, kaya rin nababahali yung WHO at kaya minamadali nila yung paggawa ng bakuna kasi wala pang bakuna ito. Pero yung infection prevention and control measures, yung kakayahan ng ating mga doktor at nurse na magsuot ng PPE, magtanggal ng PPE, napakahalaga yun na proteksyon laban sa Bundibugyo. Yusek, kapag ganito po, nag-update tayo ng health protocols, tiyak po na kailangan din ito ng dagdag na pondo. Sasapat po ba ang pondo ng DOH para sa pangmatagalan na implementasyon nito? Kaya naman na Cheryl, no, itong pagbabago ng ating protocols as you said and I concur na minor lang siya, hindi malaki yung pagbabago. Nandyan po yung ating mga facilities, ang DOH RITM, Research Institute of Tropical Medicine na ating nagsisilbing National Reference Laboratory. Meron tayo, kung di nagkakamali, 6 o 7 na Sub-National Reference Laboratory. Ibig sabihin, malalaking ospital. Hindi po tayo gumagawa ng bago, in existence na po sila at umaandar. At andyan po yung ating mga doktor, mga nurse, pati yung ating mga dalubhasa, yung mga experts sa infectious diseases. So yung additional cost po nito ay minimal. Available po yan sa ating GAA 2026 sa national budget ngayong taon na ito. Hindi tayo mahihirapan maghanap ng pondo. Yusek, ayaw natin din naman mag-create ng panic but we want our viewers to stay informed. Ano po ang paalala, mensahe po ng ating ng DOH sa publiko ukol dito sa paghihigpit na rin ng borders at ano pa yung mga dapat po nilang matandaan? Opo, salamat sa tanong, Cheryl. No? Tungkulin po ng DOH na kahit tayo ay nagpapahinga, natutulog, nagtatrabaho, namumuhay araw-araw, tahimik pong nagbabantay ang DOH kasama ang ating Bureau of Quarantine na isang unit ng DOH. Behind the scenes po ito, pati yung ating mga ospital, yung mga laboratorio, ang RITM, ang San Lazaro Hospital, nandyan po ang ating mga health workers. Sabi nga namin mga doktor, ito po yung profession namin, ito po yung aming tungkulin at ginagawa po natin ito all the time. Huwag po tayong mag-alala. Ang impormasyon ay kunin natin sa mga verified sources, of course, sa Department of Health at sa mainstream media. Kumakausap po kami na mas madalas ngayon sa lahat ng mga himpilan, lahat ng mga pahayagan para yung wastong impormasyon, para ba hindi tayo kinakabahan? Para po itong sitwasyon kung nasa ospital tayo na ang magtitiwala tayo sa doktor natin. Hindi tayo magtitiwala sa mga tabi-tabi lang or kung sino mga chismis, di ba? Kailangan kunin natin yung impormasyon mula dun sa doktor na nagbabantay at gumagamot sa atin. Marami pong salamat.
DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo.